Ang aroma ng bagong timplang kape at ang halimuyak ng sariwang baked pastries ang laging sumasalubong kay Clara Luna tuwing umaga sa kanyang minamahal na Pag-asa Cave. Hindi lang ito negosyo para sa kanya, ito ang kanyang munting paraiso, isang lugar kung saan ang bawat tasa ng kape ay may kasamang ngiti at ang bawat customer ay itinuturing na kaibigan. Bilang tagapamahala at may-ari, si Clara mismo ang nangunguna sa pag-aasikaso, mula sa pagbubukas hanggang sa pagsasara. Isang maulap na Lunes ng umaga, habang nagmamadali si Clara papasok sa cave, dala ang isang kahon ng mga bagong disenyo para sa kanilang loyalty cards, isang eksena ang pumukao sa kanyang pansin. Sa gilid ng kalsada, malapit sa isang mataas na gusali ng opisina, isang matandang lalaki, marahil nasa edad na 70, ang nakayukyok, marumi ang kasuotan at halatang ilang araw nang hindi naliligo. Sa harap nito, isang babaeng elegante, naka-power suit at may bitbit na mamahaling handbag, ang walang pakundangang sumisigaw. Wala ka na bang ibang alam gawin kundi mamalimos, Tay? Ang aga-aga, nambubulabog ka. Magtrabaho ka nga, singhalang babae, nandidiri ang ekspresyon. Wala akong barya at kahit meron, hindi ko ibibigay sa tamad na tulad mo. Dagdag pa nito bago padabog na umalis, iniwang tila binagsakan ng langit at lupa ang matanda. Napatigil si Clara, nanikip ang dibdib sa nasaksihan. Parang may kung anong tumusok sa puso niya. Saglit siyang napaisip kung tutulong ba siya o magpapatuloy na lang sa kanyang pupuntahan. Marami na siyang nakitang ganitong eksena, ngunit iba ang dating ng matandang ito sa kanya. May kung anong lungkot sa mga mata nito na tumagos sa kaluluwa niya. Clara, malalate ka na, bulong niya sa sarili. Ngunit hindi maatim ng kanyang konsensya na iwanan ang matanda. Ang kanyang lolo at lola, na nasa probinsya, ang unang pumasok sa isip niya. Paano kung sila ang nasa ganitong kalagayan? Dali-dali niyang iniliko ang kanyang sasakyan sa pinakamalapit na paradahan, bumaba at naglakad pabalik. Sa isang bakery na nadaanan, bumili siya ng 2 malalaking pandesal at isang bote ng tubig. Magandang umaga po, Tay, bati ni Clara nang makalapit, pilit nang umiti para pagaanin ang loob ng matanda. Dahan-dahang itinaas ng matanda ang kanyang ulo. Kitang-kita ang gulat at hiya sa mga mata nito. Payat ang mukha, may ilang araw ng balbas, at ang mga kamay ay nanginginig. Salamat, Ineng, halos pabulong na sagot nito, tinanggap ang pagkain at tubig. Pasensya na sa abala. Naku, wala po yun, Tay. Ako po si Clara, pakilala niya. Kain po muna kayo. Mukhang kailangan niyo po ng lakas. Umupo si Clara sa tabi nito sa sementadong bangketa, hindi inalintana ang alikabok. Naisip niya ang kanyang mga magulang na nasa ibang bansa, nagsisikap para sa kanilang pamilya. Ang kapatid niyang bunso, kung nabuhay lang sana, marahil ay kasing edad ng mga pamangkin niya ngayon. Ang pagtulong sa kapwa ang isa sa mga aral na itinatak ng kanyang mga magulang sa kanyang puso. Habang kumakain ang matanda, na nagpakilalang si Lolo Migs, hindi maiwasan ni Clara na mapansin ang dignidad sa kabila ng kahirapan nito. Hindi ito mapilit o mukhang sanay sa pamamalimos. Tay Migs, saan po ba kayo nakatira? Usisa ni Clara. Umiling si Lolo Migs, may pait sa ngiti. Wala na, Ineng. Dati, nangungupahan lang ako, pero hindi ko na nakayanan ang bayad. Itinaboy na ako ng may-ari. Ang mga anak ko naman, may kanya-kanya ng buhay, ayoko nang dumagdag pa sa pasanin nila. Naramdaman ni Clara ang bigat sa bawat salitang binitawan ni Lolo Migs. Pasensya na po kung natanong ko pa. Ayos lang, Ineng. Ganyan talaga ang buhay. Matapos kumain ni Lolo Migs, nagpaalam na si Clara. Tay, kailangan ko na pong pumasok. Pero sana po, magkita pa tayo. Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Iniwan niya ang natitira niyang baon na sandwich at isa pang bote ng tubig. Sa pitaka niya, kumuha siya ng 500 piso. Ito po, Tay. Para po may pambili kayo ng pagkain mamaya. Mangiyak-ngiyak na tinanggap ni Lolo Migs ang pera. Naku, Ineng Clara, sobra-sobra na ito. Pagpalain ka nawa ng may kapal sa kabutihan mo. Buong araw sa Pag-asa Cave, hindi maalis sa isip ni Clara si Lolo Migs. Ang lungkot sa mga mata nito, ang tinig na puno ng pagod ngunit may bakas pa rin ang pag-asa. Kinabukasan, sinadya ni Clara na dumaan sa lugar kung saan niya nakita si Lolo Migs. At naroon niya ito, sa parehong pwesto, tila naghihintay.
Ngunit ngayon, may isa na namang eksena ang sumalubong sa kanya. Isang babaeng mukhang taga-opisina din ang walang habas na binabato ng mga balat ng prutas at basag na styrofoam cup, si Lolo Migs. Mga salot kayo sa lipunan. Hindi na lang kayo magbanat ng buto, sigaw ng babae. Hindi na nakapagpigil si Clara. Excuse me, ma'am, matatag niyang sabi, hinarangan ang babae. Hindi po yata tama yung ginagawa niyo. Kung hindi niyo po kayang tumulong, sana naman po ay huwag niyo na lang silang saktan at lapastanganin. Nagulat ang babae, ngunit agad ding nakabawi. At, sino ka naman para makialam? Kaya lumalaki ang ulo ng mga yan dahil sa mga tulad mong konsentidor. Hindi po ito tungkol sa pangungonsinti, ma'am. Tungkol po ito sa pagiging tao. Kitang-kita naman po na si tatay ay hindi na kayang magtrabaho ng mabigat. At wala po siyang ginagawang masama sa inyo. Mariin ang tingin ni Clara. Napahiya ang babae at mabilis na umalis. Nilapitan ni Clara si Lolo Migs na nanginginig pa rin sa takot at hiya. May dala siyang bimpo at alkohol kaya agad niyang pinunasan ang mga duming itinapon sa matanda. Salamat ulit, Ineng Clara, sabi ni Lolo Migs. Huwag mo na sanang inabala ang sarili mo. Naku, Tay Migs, ayos lang po. Naawa po talaga ako sa kalagayan niyo. Tay, may isa pa po akong bahay, maliit lang pero maayos naman. Medyo malayo sa sentro pero tahimik. Wala pong nakatira doon ngayon. Kung papayag po kayo, pwede po kayong tumira muna doon para hindi na kayo mahirapan dito sa kalsada. Nag-aalangan si Lolo Migs. Naku, Ineng, nakakahiya naman. Malaking abala na ako sayo. Hindi po, Tay. Masaya po akong makatulong. At para na rin po kayong lolo ko. Sige na po, Tay. Pilit ni Clara. Gusto niyang mabigyan ng maayos na matutuluyan ang matanda. Naisip niya, kung may magandang nangyari sa kanya, ito ay dahil sa mga biyaya ng Diyos, at nararapat lang na ibahagi niya ito. Sa huli, napapayag din ni Clara si Lolo Migs. Ipinasok niya ito sa kanyang sasakyan at dinala sa nasabing bahay. Isa itong maliit na bungalo na nabili ni Clara mula sa kanyang naipon, na balak sana niyang paupahan, ngunit hindi pa natutuloy. Malinis ito at may mga pangunahing gamit. Tay Migs, ito po muna ang magiging tahanan niyo. Huwag po kayong mahihiya. Pwede niyo pong gamitin ang lahat ng narito. Dadalhan ko po kayo ng pagkain araw-araw. Halos maluha si Lolo Mig sa tuwa at pasasalamat. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, Ineng Clara. Isa kang anghel na ipinadala sa akin. Naku, Tay, wala po yun. Bago umalis si Clara papunta sa cave, iniwanan niya si Lolo Migs ng mga damit na pambahay na dati pa niyang ama, ilang dilata, bigas, at iba pang pangangailangan. Nangako siyang babalik kinagabihan para magdala ng hapunan. Sa Pag-asa Cave, ikinuwento ni Clara sa kanyang pinagkakatiwalaang barista at kaibigan, si Gina, ang tungkol kay Lolo Migs. Wow, Clara! Ang bait mo talaga, puri ni Gina. Pero mag-ingat ka pa rin, ha? Mahirap na, baka kung sino lang pala yan. Kilala ko ang pakiramdam, Gina. Mabait si Lolo Migs. At parang kailangan niya talaga ng tulong. Naaawa ako. Gabi-gabi, pagkatapos ng trabaho, dumidiretso si Clara sa bahay ni Lolo Migs, dala ang kanilang hapunan. Masaya silang nagkukwentuhan. Nalaman ni Clara na dating karpintero si Lolo Migs, ngunit nang hina na dahil sa katandaan at rayuma. Ang asawa nito ay matagal nang pumanaw, at ang mga anak ay bihira na niyang makita. Si Lolo Migs naman ay tila nabuhayan. Minsan, nadadatna ni Clara na nililinis nito ang munting hardin sa harap ng bahay o kinukumpuni ang sirang gripo. Para naman may silbi ako dito, Ineng, sabi nito. Lumipas ang 3 linggo na ganito ang kanilang naging routine. Naging parang tunay na lolo na ni Clara si Lolo Migs. Ang Pag-asa Cave naman ay patuloy sa pag-unlad, at si Clara ay mas inspirado sa trabaho dahil alam niyang may natutulungan siya. Isang umaga, nagmamadaling naghanda si Clara. May mahalagang meeting siya sa isang supplier. Gaya ng dati, nagluto siya ng agahan at tanghalian para kay Lolo Migs bago umalis. Ngunit pagdating niya sa bahay kung saan tumutuloy si Lolo Migs, katakatakang sarado pa ang pintuan at bintana. Lolo Migs, tawag ni Clara habang kumakatok. Walang sumasagot. Sinubukan niyang buksan ang pinto, hindi ito nakalock. Pumasok siya.
Tahimik ang buong bahay. Ang higaan ni Lolo Migs ay maayos na nakaayos, tila hindi hinigaan. Ang mga pagkaing iniwan niya kahapon ay hindi nagalaw. Kinabahan si Clara. Lolo Migs, nasaan po kayo? Hinanap niya ito sa bawat sulok ng bahay, sa banyo, sa munting hardin, ngunit wala. Nagtanong siya sa mga kapitbahay, ngunit wala raw silang napansin na kakaiba. Agad siyang tumawag sa Pag-asa Cave. Gina, si Lolo Migs nawawala. Ano? Paanong nawawala? Hindi ko alam. Pagdating ko dito, wala na siya. Hindi nagalaw ang pagkain. Maayos ang higaan niya. Buong araw na balisa si Clara. Hindi siya makapag-focus sa trabaho. Paulit-ulit niyang tinatawagan ang teleponong ibinigay niya kay Lolo Migs, ngunit unattended. Pagkatapos ng trabaho, kasama si Gina at ang isa pa nilang staff, si Leo, naglibot sila sa mga lugar na posibleng puntahan ni Lolo Migs, sa palengke, sa simbahan, sa parke, sa lugar kung saan niya ito unang nakita. Ngunit bigo sila. Clara, baka naman umuwi na sa mga anak niya, suhestyon ni Leo. Sana nga. Pero sana man lang nagpaalam siya, sagot ni Clara, may luha na namumuo sa kanyang mga mata. Paano kung may nangyaring masama sa kanya? Lumipas ang 1 linggo. Araw-araw, umaasa si Clara na babalik si Lolo Migs o tatawag man lang. Ngunit wala. Ang bahay na dating puno ng tawanan at kwentuhan ay naging malungkot at tahimik. Nagsisisi si Clara, iniisip na baka may nagawa siyang mali kaya umalis ang matanda. Isang gabi, habang nakaupo sa sala ng bahay kung saan tumira si Lolo Migs, napaiyak na lang si Clara. Lolo Migs, nasaan na po kayo? Nag-aalala na po ako. Hindi po ba ako naging mabuting tagapag-alaga? Makalipas ang 2 linggo mula nang mawala si Lolo Migs, unti-unti nang tinatanggap ni Clara na marahil ay hindi na ito babalik. Malungkot siya, ngunit pinilit niyang magpatuloy. Ang Pag-asa Cave ang naging takbuhan niya. Isang hapon, habang abala si Clara sa pag-aasikaso ng payro ng kanyang mga empleyado, isang marangyang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng Pag-asa Cave. Bumaba mula rito ang isang matangkad at makisig na lalaki, naka-Amerikana, tila isang importanteng negosyante. Kasunod nito ang 2 pang lalaking nakasuit din nagkatinginan sina Clara, Gina at Leo. Sino kaya yan, Ma'am Clara? Tanong ni Gina. Pumasok ang lalaki sa cave. Ang lahat ng customer ay napatingin. May otoridad sa tindig nito at ang mga mata ay tila matalas na nagmamasid sa paligid. Huminto ito sa tapat ng counter, kung saan naroon si Clara. Good afternoon. Hinahanap ko si Miss Clara Luna, sabi ng lalaki. Ang boses nito, malalim at commanding. Ako po si Clara Luna. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo, sir? Magalang na tanong ni Clara, kahit pa medyo kinakabahan. Ngumiti ang lalaki. Isang ngiti na parang pamilyar, ngunit hindi matukoy ni Clara kung saan niya nakita. Clara, hindi mo na ba ako natatandaan? Napakunot ang noo ni Clara. Pinagmasdan niya ang lalaki mula ulo hanggang paa. Pasensya na po, sir, pero... Biglang tumawa ang lalaki, isang tawa na mas pamilyar pa. At doon, sa paraan ng pagtawa nito, sa kislap ng mga mata, biglang may nag-click sa isip ni Clara. Ang tawa na iyon ang mga mata. Lolo Migs, halos hindi makapaniwalang bulong ni Clara. Tumango ang lalaki, ang ngiti ay mas lumapad pa, ngunit ngayon ay may bahid na ng hiya. Ako nga, Clara. O mas kilala mo siguro ako bilang Lolo Migs. Pero ang totoo kong pangalan ay Miguel de Alva. Napatulala si Clara. Si Gina at Leo ay napanganga. Ang mga customer ay nagbubulungan. Si Lolo Migs, ang kawawang matanda na tinulungan niya, ay ang eleganteng negosyanteng ito na nasa harap niya ngayon. Pero paano, nauutal na tanong ni Clara. Mahabang kwento, Clara. Pwede ba tayong mag-usap sa mas pribadong lugar? Dinala ni Clara si Miguel sa kanyang maliit na opisina sa likod ng cave. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung ano ang iisipin o mararamdaman. Clara, patawarin mo sana ako, panimula ni Miguel. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo. Ang totoo niyan, matagal na akong naghahanap ng isang babaeng may busilak na puso. Isang babaeng mamahalin ako, hindi dahil sa pera ko, kundi dahil sa kung sino ako.
Napagod na ako sa mga taong lumalapit sa akin dahil lang sa yaman ko. Ikinuwento ni Miguel na isa siyang kilalang ihi ng isang malaking korporasyon. Nagpasya siyang magpanggap na mahirap para subukan ang mga tao sa paligid niya at para makahanap ng tunay na pagmamahal. Nang makita kita noong umagang iyon, Clara, na tinulungan mo ako kahit hindi mo ako kilala, kahit na ang iba ay nandidiri sa akin, doon ko naramdaman na ikaw na marahil ang hinahanap ko. Ang bawat araw na kasama kita, na inalagaan mo ako, mas lalo akong humanga sa kabutihan ng puso mo. Pero kasabay noon, lumalaki rin ang guilt ko dahil sa panloloko ko sa'yo. Kaya po ba kayo biglang nawala? Tanong ni Clara, ang boses ay naglalaman ng halo-halong emosyon, gulat, sakit at kaunting galit. Clara, hindi ko na kinaya ang pagkukunwari. At natakot ako na baka mas lalo ka lang masaktan kapag nalaman mo ang totoo sa mas matagal na panahon. Kinailangan kong ayusin ang sarili ko at harapin ka ng tapat. Napayo ko si Clara. Ramdam niya ang pagkirot sa kanyang dibdib. Ang taong itinuring niyang parang lolo, ang taong pinagkatiwalaan niya, ay niloko lang pala siya. Galit ka, alam ko, malungkot na sabi ni Miguel. At karapatan mong magalit. Handa akong tanggapin ang lahat ng sasabihin mo. Ang tanging hiling ko lang ay sana, balang araw, mapatawad mo ako. Hindi makapagsalita si Clara. Tumayo siya at lumabas ng opisina, iniwan si Miguel na nakayuko. Lumipas ang ilang araw. Si Miguel, o si Lolo Migs sa alaala ni Clara, ay hindi na nagpakita sa Pag-asa Cave. Ngunit araw-araw, may dumarating na bulaklak para kay Clara, mga puting rosas, ang paborito niya. May kasama itong maliit na card na laging may nakasulat na, patawarin mo ako. SCD. Hindi ito pinapansin ni Clara sa simula. Ibinibigay niya ang mga bulaklak kay Gina para ilagay sa mga mesa ng cave. Ngunit sa kaloob-looban niya, hindi niya maikakaila na naaantig siya. Isang hapon, habang nagkakaproblema sila sa isang sirang coffee machine, at hindi pa dumarating ang teknisyan, isang delivery man ang pumasok, dala ang isang malaking kahon. Para kay Clara Luna. Pagbukas niya, isa itong bagong-bagong high-end coffee machine, kapareho ng modelong gusto niyang bilhin noon pa pero hindi pa kaya ng budget. May card ulit, sana makatulong ito. At sana mapangiti kita. SCD. Hindi napigilan ni Clara ang mapangiti ng bahagya. Ngunit agad ding bumalik ang alaala ng panloloko. Kinagabihan, habang pauwi na si Clara, isang pamilyar na itim na sasakyan ang nakaparada hindi kalayuan sa cave. Lumabas si Miguel. Clara, pwede ba tayong mag-usap? Pinagbigyan siya ni Clara, ngunit may distansya. Clara, alam kong nasaktan kita ng sobra, sabi ni Miguel. Pero maniwala ka, ang intensyon ko ay hindi para saktan ka. Gusto ko lang makahanap ng katotohanan. At sa'yo ko iyon nakita. Ang kabutihan mo, ang pagmamalasakit mo, lahat yun totoo. Pero bakit kailangang magpanggap pa, Dim F. de Alva, malamig na tanong ni Clara. Hindi ba pwedeng magpakatotoo ka na lang? Natakot ako, Clara. Natakot akong baka kapag nalaman mo kung sino ako, magbago ka. O baka isipin mong may iba akong motibo. Gusto kong makilala mo ako bilang si Migs, hindi bilang si Miguel de Alva, ang si. Nagkaroon sila ng mahabang pag-uusap. Inilahad ni Clara ang lahat ng sakit at pagkadismaya na naramdaman niya. Si Miguel naman ay mapagkumbabang humingi ng tawad at ipinaliwanag ang kanyang panig. Clara, bigyan mo sana ako ng pagkakataong patunayan sa iyo na tapat ang intensyon ko. Hayaan mo akong bumawi sa lahat ng kasalanan ko. Hindi agad sumagot si Clara. Naguguluhan pa rin siya. Ngunit sa mga mata ni Miguel, nakita niya ang senseridad. Makalipas ang ilang araw, nagulat si Clara nang makita si Miguel sa Pag-asa Cave, naka-apron at handang magtrabaho. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Clara. Mag-a-apply sana ako bilang barista, o kahit anong trabahong pwede, nakangiting sabi ni Miguel. Sabi mo, dapat magpakatotoo ako. Ito, handa akong magsimula sa ibaba, para lang mapatunayan ko sa iyo ang sarili ko. Hindi napigilan ni Clara ang matawa. Ang isang sisi, magiging barista. Seryoso ka ba? Seryosong seryoso, Ma'am Clara, sabi ni Miguel, ginagaya ang tawag sa kanya ng mga staff. Pumayag si Clara, sa kondisyong walang special treatment. At ganoon nga ang nangyari. Si Miguel de Alva,
ang kilalang negosyante, ay naging tagatimpla ng kape, tagahugas ng pinggan at tagalinis ng mesa sa Pag-asa Cave. Sa una, nahirapan siya, ngunit hindi siya sumuko. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unting lumalambot ang puso ni Clara. Nakikita niya ang pagsisikap ni Miguel, ang pagpapakumbaba nito. At hindi niya maikakaila, may kilig siyang nararamdaman. Si Gina at Leo naman ay aliw na aliw sa sitwasyon. Grabe, Ma'am Clara, ang haba ng hair mo. Naging janitor mo, biro ni Gina. Isang gabi, pagkatapos ng trabaho, inaya ni Miguel si Clara na maglakad-lakad sa isang parke malapit sa cave. Umulan ng bahagya, kaya sumilong sila sa isang waiting shed. Clara, panimula ni Miguel, hawak ang kamay ng dalaga. Sa loob ng ilang linggong pagtatrabaho ko dito sa cave, mas lalo kitang nakilala. At sa bawat araw, mas lalo akong nahulog sa'yo. Tumingin si Clara sa mga mata ni Miguel. Ang mga matang iyon, na minsan niyang nakita na puno ng lungkot bilang si Lolo Migs, ngayon ay puno ng pagmamahal at senseridad bilang si Miguel. Miguel, natatakot ako, pag-amin ni Clara. Natatakot akong masaktan ulit. Hinding-hindi ko nahahayaang mangyari iyon, Clara. Pangako. Mahal kita, Clara Luna. Mahal na mahal. At mula sa kanyang bulsa, kumuha si Miguel ng isang maliit na kahon. Pagbukas nito, isang napakagandang singsing na may kumikinang na diamante. Hindi ito engagement ring, Clara. Isa itong promise ring. Isang pangako na ikaw lang ang mamahalin ko at gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa pagmamahal mo. Naluha si Clara. Ang lahat ng sakit at pagdududa ay tila naglaho. Ang nararamdaman niya ngayon ay purong pagmamahal at saya. Mahal din kita, Miguel, sagot ni Clara. Isinuot ni Miguel ang singsing sa daliri ni Clara. At sa ilalim ng ambon, sa liwanag ng poste sa parke, naghalikan sila, isang halik na puno ng pangako, pag-asa, at bagong simula. Naging opisyal na ang kanilang relasyon. Patuloy pa rin si Miguel sa pagtatrabaho sa Pag-asa Cave paminsan-minsan, kahit na bumalik na rin siya sa pamamahala ng kanyang kumpanya. Gusto niyang maramdaman pa rin ang simpleng buhay kasama si Clara. Ang mga magulang ni Clara, nang malaman ang kwento, ay natuwa para sa kanilang anak, bagamat may kaunting pag-aalala noong una dahil sa yaman ni Miguel. Ngunit nang makilala nila ito, nakita nila ang kabutihan ng puso nito. Isang araw, habang nasa cave si Miguel, isang babaeng customer ang tila nagpapapansin dito. Halatang type nito si Miguel at kung ano-anong tanong ang sinasabi, sabay haplos pa sa braso. Nakita ito ni Clara mula sa kanyang opisina. Nakaramdam siya ng selos, ngunit nagtimpi. Nang lumabas siya, lumapit siya kay Miguel. Excuse me, miss, sabi ni Clara sa babae, ngumiti ng matamis ngunit. May diin. Mukhang masyado kang komportable sa boyfriend ko. Owner ako ng cave na to, at siya, bukod sa pagiging boyfriend ko, ay tumutulong lang dito paminsan-minsan. May kailangan ka pa ba? Namula ang babae at agad na umalis. Natawa si Miguel. Nagsiselos ang mahal ko, tukso niya. Hindi kaya tanggi ni Clara, pero namumula rin. Niyakap siya ni Miguel. Ikaw lang, Clara. Ikaw lang. Ilang buwan pa ang lumipas. Ang relasyon ni na Clara at Miguel ay lalong tumibay. Isang Sabado ng hapon, sinundo ni Miguel si Clara sa cave. May sorpresa raw siya. Saan tayo pupunta? Tanong ni Clara. Basta, magugustuhan mo to, nakangiting sagot ni Miguel. Habang nasa biyahe, biglang may humarang sa kanilang sasakyan. Mga lalaking nakamaskara. Kinabahan si Clara. Miguel, anong nangyayari? Ngunit bago pa makasagot si Miguel, may nagtakip ng panyo sa ilong ni Clara. Nahilo siya at nawalan ng malay. Nagising si Clara sa isang magandang silid. Nakasuot siya ng isang napakagandang wedding gown. Gulat na gulat siya. Pumasok ang kanyang ina at ama, kasama si Gina na nakabestida rin. Anak, ang ganda-ganda mo, sabi ng kanyang ina, naiiyak. Ma! Pa! Anong-anong nangyayari? Anak, ikakasal ka na, masayang sabi ng kanyang ama. Kay kanino? Si Miguel. Nasaan siya? Hinawakan ng kanyang ama ang kamay niya. Halika na, anak. Naghihintay na siya sa'yo.
Dinala si Clara sa isang napakagandang hardin na napapalibutan ng mga bulaklak at ilaw. Sa dulo ng aisle, naghihintay si Miguel, napakakisig sa kanyang suot na barong. Nang magtama ang kanilang mga mata, pareho silang naluha. Ito pala ang sorpresa ni Miguel. Isang sorpresang kasal na inayos niya kasama ang kanilang mga pamilya at kaibigan. Habang naglalakad si Clara papunta sa altar, kasama ang kanyang ama, hindi niya mapigilan ang pagluha sa saya. Ang lahat ng pinagdaanan nila, ang mga pagsubok, ang sakit, lahat ay nagbunga ng isang napakagandang pag-ibigan. Sa harap ng altar, sa harap ng kanilang mga mahal sa buhay, ipinangako ni Clara at Miguel ang walang hanggang pagmamahalan. Ang dating Lolo Migs na tinulungan niya dahil sa awa, ngayon ay ang lalaking pinakamamahal niya, ang kanyang asawa. Ang Pag-asa Cave ay hindi lang naging lugar ng masasarap na kape at pagkain. Ito ay naging simbolo ng pag-asa, pag-ibig at pangalawang pagkakataon. At si Clara Luna, ang babaeng may ginintuang puso, ay natagpuan ang kanyang tunay na kaligayahan sa piling ni Miguel de Alva, ang lalaking natutong magmahal ng totoo dahil sa kanya. At sila ay namuhay ng puno ng pagmamahalan, pag-asa, at maraming tasa ng masarap na kape. Ang kasal ni Clara at Miguel de Alva ay naging usap-usapan, hindi lang sa kanilang mga kakilala, kundi maging sa alta sosyedad kung saan nabibilang si Miguel. Ang simpleng may-ari ng Pag-asa Cave, ngayon ay MS de Alva na, asawa ng isa sa pinakamatagumpay na CEO sa bansa. Para kay Clara, ito ay isang bagong mundo, isang mundong malayo sa nakasanayan niyang pagtitimpla ng kape at pakikipagkwentuhan sa kanyang mga suki. Ang kanilang honeymoon ay ginanap sa isang pribadong isla sa Palawan, isang paraisong hinanda ni Miguel para sa kanila. Doon, sa gitna ng puting buhangin at turkesang dagat, pansamantala nilang kinalimutan ang lahat ng alalahanin. Ngunit alam ni Clara na pagbalik nila sa Maynila, haharapin na nila ang tunay na buhay bilang mag-asawa, kasama ang lahat ng kaakibat nitong responsibilidad at adjustment. Ang unang hamon ay dumating sa anyo ng isang grandiosong welcome dinner na inihanda ng pamilya de Alva para kay Clara. Ginanap ito sa mansyon ng mga de Alva, isang lugar na sa pelikula lang niya dati napapanood. Naroon ang mga kapatid ni Miguel, ang kanyang mga tiyuhin at tiyahin, mga pinsan, at malalapit na kaibigan ng pamilya, lahat ay mga kilalang personalidad sa iba't ibang larangan. Mahal, huwag kang kabahan, bulong ni Miguel kay Clara habang papasok sila sa malawak na bulwagan, hawak ang kamay nito. Kasama mo ako. At alam kong mamahalin ka nila tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Ngumiti si Clara, ngunit hindi maalis ang kaba sa kanyang dibdib. Suot niya ang eleganting damit na pinili ni Miguel, ngunit pakiramdam niya ay hindi siya nababagay sa karangyaan ng paligid. Ang nakababatang kapatid ni Miguel, si Isabel de Alva, isang kilalang fashion designer, ang unang sumalubong sa kanila. Maganda si Isabelle, sopistikada, ngunit may tila malamig na aura. Welcome to the family, Clara, bati ni Isabel, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sinuri nito si Clara mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri ang isang bagong modelo para sa kanyang koleksyon. I've heard so much about you from Kuya. You must be very special. May diin ang huling dalawang salita. Naramdaman agad ni Clara ang tensyon. Salamat, Isabel. Masaya akong makilala ka. Ang kanilang ina, si Doña Esmeralda de Alva, ay mas mainit ang pagtanggap. Isang babaeng may edad na ngunit bakas pa rin ang angking ganda at dignidad. Hisha, Clara, finally. Halika, maupo. Miguel has been telling us wonderful things about you and your cave. Sa hapunan, pakiramdam ni Clara ay nasa ilalim siya ng mikroskopyo. Bawat kilos niya, bawat salita, tila pinagmamasdan. Ang mga tanong ay umiikot sa kanyang pinagmulan, sa kanyang negosyo, at kung paano sila nagkakilala ni Miguel, isang bersyon ng kwento na mas katanggap-tanggap sa publiko kaysa sa totoong nangyari. So, Clara, sabi ng isang tiyahin ni Miguel, si Tita Matilda, nakilala sa pagiging prangka. How does it feel to marry into one of the wealthiest families in the country? Quite a leap from running a small coffee shop, isn't it? Naramdaman ni Clara ang pamumula ng kanyang pisngi, ngunit pinilit niyang umiti. Tita, ang Pag-asa Cave po ay hindi lang maliit na coffee shop para sa akin. Ito po ang pangarap ko na pinaghirapan ko. At ang pagpapakasal ko po kay Miguel ay dahil sa pagmamahal namin sa isa't isa, hindi po dahil sa yaman o estado sa buhay.
Tumango si Tita Matilda, tila nasisiyahan sa sagot ni Clara. Ngunit si Isabel ay nakataas pa rin ang kilay. Pagkatapos ng hapunan, nilapitan ni Isabel si Clara habang nag-iisa ito sa may hardin. Alam mo, Clara, panimula ni Isabel, marami ng babaeng dumaan sa buhay ni Kuya Miguel. Mga babaeng masanay sa mundong ito. Hindi ko alam kung ano ang nakita niya sa iyo, pero sana, huwag mong bigin ang pamilya namin. Ang pangalan de Alva ay may bigat. Isabel, matatag na sagot ni Clara, hindi ko hinangad na mapabilang sa pamilya niyo dahil sa pangalan o yaman. Mahal ko ang kuya mo at gagawin ko ang lahat para maging mabuting asawa sa kanya. At kung tungkol sa bigat ng pangalan niyo, handa akong patunayan na karapat-dapat ako, hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng pagkatao ko. Nagulat si Isabel sa tapang ni Clara. Sa unang pagkakataon, tila nakita niya ang kislap sa mga mata ng hipag, isang kislap na nagpapakita ng determinasyon. Kinagabihan, sa kanilang silid, niyakap ni Miguel si Clara. Kumusta ang mahal ko? Pasensya na sa pamilya ko, lalo na kay Isabel. Medyo protective lang yun sa akin. Ayos lang, mahal. Naiintindihan ko. At hindi ako susuko. Papakita ko sa kanila na hindi sila nagkamali sa pagtanggap sa akin. Alam kong kaya mo yan, sabi ni Miguel, hinagkan ang noo ni Clara. At nandito lang ako palagi para sa'yo. Naramdaman ni Clara ang init ng pagmamahal ni Miguel. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat, ngunit kasama si Miguel, handa siyang harapin ang anumang hamon na darating sa kanilang bagong buhay. Ang mga sumunod na linggo ay naging abala para kay Clara. Sinikap niyang mag-adjust sa bagong buhay. Sumasama siya kay Miguel sa ilang business functions, kung saan kailangan niyang makihalubilo sa mga taong dati ay sa magasin lang niya nakikita. Sa tulong ni Doña Esmeralda, na sa kabila ng pagiging strikta, ay naging mabait naman sa kanya, natutunan ni Clara ang mga do's and don'ts sa kanilang mundo. Isang araw, inimbitahan ni Doña Esmeralda si Clara na sumama sa isang charity event na inoorganisa ng kanilang foundation. Ito ang unang pagkakataon na si Clara ay magkakaroon ng opisyal na papel bilang isang de Alva. Clara, Hija, gusto kong ikaw ang magbigay ng opening remarks para sa event na ito, sabi ni Doña Esmeralda. Ipakita mo sa kanila ang puso ng isang de Alva. Kinabahan si Clara, ngunit tinanggap niya ang hamon. Pinaghandaan niya ng mabuti ang kanyang talumpati. Naisip niya ang Pag-asa Cave, ang mga taong natulungan niya, at ang diwa ng pag-asa na gusto niyang ibahagi. Sa mismong event, naroon ang maraming importanteng tao. Nang tawagin ang pangalan ni Clara, huminga siya ng malalim at tumayo sa entablado. Sa simula, nanginginig ang kanyang boses, ngunit nang magsimula siyang magsalita tungkol sa kahalagahan ng pagtulong at pagbibigay ng pag-asa, lalo na sa mga kabataan, naging matatag ang kanyang tinig. Ang kanyang senseridad ay tumagos sa puso ng mga nakikinig. Pagkatapos ng kanyang talumpati, maraming lumapit sa kanya para bumati. Maging si Tita Matilda ay napangiti. Magaling, Clara. May ibubuga ka pala talaga. Ngunit ang pinakagulat ni Clara ay nang lapitan siya ni Isabel. Clara, sabi ni Isabel, I have to admit, your speech was impressive. You were genuine. Maybe misjudged you. Ngumiti si Clara. Salamat, Isabel. Sana maging magkaibigan tayo. We'll see, sagot ni Isabelle, ngunit sa pagkakataong ito, may maliit na ngiti na sa kanyang labi. Para kay Clara, iyon ay isang maliit na tagumpay. Sa kabilang banda, hindi pinabayaan ni Clara ang Pag-asa Cave. Kahit na mayaman na ang kanyang asawa, itinuturing pa rin niya itong sariling tagumpay. Araw-araw, dumadalaw pa rin siya doon, tumutulong sa operasyon, at nakikipagkwentuhan kina Gina at Leo. Ma'am Clara, iba na talaga ang dating nyo. Parang pang madam na, biro ni Leo. Sus, kayo talaga, tawa ni Clara. Ako pa rin to. At hinding-hindi ko iiwanan ang Pag-asa Cave. Dito nagsimula ang lahat. Minsan, habang nagkakape sila ni Miguel sa cave, may lumapit sa kanilang isang batang babae, nagbebenta ng sampagita. Naalala ni Clara ang sarili niya noon na laging handang tumulong. Kinuha niya ang lahat ng sampagita ng bata at binigyan ito ng malaking halaga. Anghel ka pa rin talaga ng Pag-asa Cave, mahal, sabi ni Miguel, hinawakan ang kamay ni Clara. Lahat tayo pwedeng maging anghel sa kapwa natin, Miguel.
Kailangan lang buksan ang puso. Unti-unti, natutunan ni Clara na balansihin ang kanyang dalawang mundo, ang simpleng buhay sa Pag-asa Cave at ang marangyang buhay bilang Heiress de Alva. At sa bawat hakbang, naroon si Miguel, ang kanyang inspirasyon, ang kanyang kakampi, ang kanyang dilolo Migs, na minahal niya ng walang pag-aalinlangan. Isang gabi, habang nakahiga sila sa kanilang kama, niyakap ni Clara si Miguel. Mahal, salamat sa lahat. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin, at sa pagpapakita mo sa akin na posible ang lahat basta't may pagmamahal. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Clara ko, sagot ni Miguel. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at kaligayahan. Ikaw ang anghel ko. At sa init ng kanilang pagmamahalan, alam nilang marami pang hamon ang darating, ngunit handa silang harapin ang lahat, basta't sila'y magkasama. Ang kanilang pag-ibigan, na nagsimula sa isang di inaasahang pagtatagpo at isang lihim na pagkatao, ay naging isang kwentong puno ng pag-asa, pagpapatawad at walang hanggang pagmamahal. Isang umaga, habang abala si Clara sa pag-aasikaso ng mga bagong menu para sa Pag-asa Cave, isang balita ang gumulantang sa kanila. Isang malaki at modernong coffee chain, ang Grand Central, ang magbubukas ng branch ilang kanto lang ang layo mula sa kanilang cave. Kilala ang Grand Central sa kanilang agresibong marketing, malawak na espasyo, at mas murang presyo, bagamat hindi kasing personal ng serbisyo sa Pag-asa Cave. Naku, Ma'am Clara, malaking problema to, nag-aalalang sabi ni Gina, hawak ang flyer ng Grand Central. Ang dami nilang pakulo, may buy one take one pa sa opening nila. Si Leo naman ay napakamot sa ulo. Paano na tayo, Ma'am? Baka maagaw lahat ng customers natin. Naramdaman ni Clara ang kaba, ngunit pinilit niyang magpakatatag sa harap ng kanyang mga empleyado. Huwag tayong panghinaan ng loob. Ang Pag-asa Cave ay may sariling tatak. Ang ating kape ay dekalidad, at ang serbisyo natin ay mula sa puso. Yun ang hindi nila kayang tapatan. Ngunit sa loob-loob niya, alam ni Clara na hindi sapat ang mga iyon. Kailangan nila ng bagong diskarte para makipagsabayan. Kinagabihan, ikinuwento niya kay Miguel ang problema. Agad na nag-alok ng tulong si Miguel. Mahal, kaya natin yan, sabi ni Miguel. May mga ideya ako. Pwede nating i-renovate ng kaunti ang cave, gawing mas moderno pero cozy pa rin. Pwede rin tayong mag-invest sa mas magandang marketing online. At syempre, hindi tayo magpapatalo sa kalidad ng produkto. Natuwa si Clara sa suporta ni Miguel. Ngunit nang magsimula silang mag-brainstorm, doon lumabas ang kanilang mga unang hindi pagkakasundo bilang mag-asawa na may kinalaman sa negosyo. Si Miguel, bilang isang bihasang CEO, ay mas nakatuon sa bottom line, sa pagpapalaki ng kita, at sa mga grand na ideya. Gusto niyang magpasok ng mga bagong mamahaling equipment, kumuha ng mga sikat na social media influencers, at mag-alok ng mga loyalty programs na mas komplikado. Si Clara naman, bagamat bukas sa pagbabago, ay mas gustong panatilihin ang puso at ikaluluwa ng Pag-asa Cave. Ayaw niyang maging masyadong komersyal ang dating nito. Mas gusto niya ang mga simpleng pagbabago na magpapaganda sa karanasan ng kanilang mga tapat na suki. Miguel, naiintindihan ko ang mga suhestyon mo at nagpapasalamat ako, sabi ni Clara isang gabi habang tinitingnan nila ang mga plano. Pero parang nawawala na yung Pag-asa Cave na minahal ng mga tao. Ayokong maging parang isa lang tayong ordinaryong coffee shop na humahabol lang sa uso. Pero Clara, mahal, kailangan nating mag-adapt, paliwanag ni Miguel. Hindi pwedeng manatili lang tayo sa kung ano tayo dati. Ang negosyo ay parang agos ng ilog, kailangang sumabay, kung hindi, maiiwanan ka. Nagkaroon sila ng mainit na diskusyon. Ito ang unang pagkakataon na nagtalo sila ng seryoso tungkol sa isang bagay na pareho nilang pinahahalagahan. Naramdaman ni Clara na tila minamaliit ni Miguel ang kanyang kakayahan bilang negosyante. Si Miguel naman ay medyo na-frustrate dahil pakiramdam niya ay hindi pinapakinggan ang kanyang mga ideya na base sa kanyang malawak na karanasan. Kinabukasan, pareho silang tahimik. Nagpunta si Clara sa Pag-asa Cave na may bigat sa dibdib. Sinalubong siya ni Gina at Leo na napansin agad ang kanyang kalungkutan. Ma'am Clara, okay lang po kayo? Tanong ni Gina. Umiling si Clara. Nag-away kami ni Miguel tungkol sa mga plano para sa cave. Naku, Ma'am, sabi ni Leo. Ganyan talaga siguro kapag mag-asawa na, tapos business partners pa.
Pero sigurado akong magkakaayos din kayo. Mahal na mahal kaya kayo ni Sir Miguel. Nagbigay ng ideya si Gina. Ma'am, bakit hindi natin pagsamahin ang mga ideya niyo ni Sir Miguel? Kunin natin yung mga magagandang punto sa suhestyon niya, tapos ihalo natin sa mga gusto niyong mangyari para sa cave. Para bang nagtitimpla lang tayo ng bagong signature drink, perfect blend. Napangiti si Clara sa sinabi ni Gina. Tama ito. Hindi kailangang mamili sa pagitan ng dalawang ideya. Pwede silang magtulungan. Nang gabing iyon, nilapitan ni Clara si Miguel. Mahal, sorry kung naging makitid ang isip ko kahapon. Tama ka, kailangan nating mag-adapt. Pero sana, maintindihan mo rin na ayokong mawala yung diwa ng Pag-asa Cave. Niyakap ni Miguel si Clara. Ako rin, mahal, sorry kung naging masyadong mapilit ako. Minsan, nadadala lang ako ng pagiging si. Pero ang pinakamahalaga sa akin ay ikaw at ang kaligayahan mo. At alam kong mahal na mahal mo ang cave na to. Muli silang umupo at pinag-usapan ang mga plano. Sa pagkakataong ito, mas naging bukas sila sa isa't isa. Kinuha nila ang ideya ni Miguel na mag-renovate, ngunit sinigurado ni Clara na mananatili ang tea cozy at tea homey na pakiramdam ng cave. Pumayag si Clara sa online marketing, ngunit pinili nila ang mga local influencers na may koneksyon talaga sa komunidad. Nagdagdag sila ng ilang bagong kape at pastries, ngunit pinanatili ang mga bestsellers na minahal ng kanilang mga suki. Nagtulungan sila, kasama sina Gina at Leo, sa pagpapatupad ng mga pagbabago. Si Miguel mismo ang nag-supervise sa ilang construction, habang si Clara naman ang namahala sa aesthetic at sa training ng staff. Ang muling pagbubukas ng bagong Pag-asa Cave ay naging matagumpay. Dumagsa ang mga tao, luma at bagong customer. Nagustuhan nila ang mga pagbabago, ngunit masaya sila na nandoon pa rin ang pamilyar na init at ang masarap na kape na kanilang binabalik-balikan. Kahit ang Grind Central ay hindi nakabawas ng malaki sa kanilang mga suki. Natuklasan ng mga tao na iba pa rin talaga ang kipuso ng Pag-asa Cave. Isang hapon, habang puno ang cave, pinanood ni na Clara at Miguel ang masayang kapaligiran. Tingnan mo, mahal, sabi ni Clara, nakahilig sa balikat ni Miguel. Nagawa natin. Nagtulungan tayo. Siyempre, mahal. Tayo pa ba, ngiti ni Miguel. Basta't magkasama tayo, walang hamon na hindi natin kayang lampasan. Sa negosyo man o sa buhay. Natutunan nilang dalawa ang kahalagahan ng kompromiso at ng pakikinig sa isa't isa, hindi lang bilang mag-asawa, kundi bilang magkatuwang sa lahat ng bagay. Ang hamon ng Grind Central ay naging daan pa para mas tumibay ang kanilang samahan at ang pundasyon ng Pag-asa Cave. Isang taon na ang lumipas mula ng ikasal sina Clara at Miguel. Ang kanilang pagsasama ay puno ng pagmamahal, pag-unawa at paminsan-minsang maliliit na hindi pagkakasundo na agad din namang nareresolba. Ang Pag-asa Cave ay patuloy sa paglago at si Clara ay masaya sa kanyang papel bilang asawa ni Miguel at bilang isang matagumpay na negosyante. Ngunit ang mapayapang takbo ng kanilang buhay ay bahagyang nagambala ng isang araw. Sa isang business conference na dinaluhan ni Miguel, isang pamilyar na mukha mula sa kanyang nakaraan ang muling nagpakita, si Veronica Salvacion. Si Veronica ay ang dati niyang kasintahan, isang babaeng ambisyosa at mapanlinlang, na isa sa mga dahilan kung bakit nagpasya si Miguel na magpanggap na mahirap para makahanap ng tunay na pag-ibig. Miguel de Alva. Long time no see. Bati ni Veronica, na ngayon ay isang marketing executive sa isang kalabang kumpanya. Ang ganda pa rin ito, ngunit may kung anong kalkulado sa kanyang mga ngiti. Nabalitaan ko, kasal ka na raw. Sa isang coffee shop owner. May bahid ng pangmamaliit sa tono nito. Naging formal si Miguel. Veronica. Yes, I'm happily married. And the wife's name is Clara, and she's a wonderful woman and a successful entrepreneur. Oh, I'm sure she is, sarkastikong sabi ni Veronica. Well, it was nice seeing you again, Miguel. Maybe we can catch up sometime. For old time's sake. Magalang na tumanggi si Miguel. Alam niya ang laro ni Veronica. Ayaw na niyang magkaroon pa ng anumang kaugnayan dito. Ngunit si Veronica ay tila may ibang plano. Nagsimula itong magpadala ng mga key-friendly na email kay Miguel, mga imbitasyon sa mga business lunch na halatang may ibang motibo. Paminsan-minsan, aksidente silang nagkakasalubong sa mga events.
Hindi ito ikinuwento agad ni Miguel kay Clara, ayaw niyang mag-alala pa ito. Ngunit napapansin ni Clara na tila may bumabagabag kay Miguel. Minsan, nahuhuli niya itong tulala o malalim ang iniisip. Isang gabi, habang naghahapunan sila, hindi na napigilan ni Clara. Mahal, may problema ba? Napapansin ko, parang ang lalim ng iniisip mo nitong mga nakaraang araw. Bumuntong hininga si Miguel. Alam niyang hindi niya pwedeng ilihim ito kay Clara. Ikinuwento niya ang tungkol sa muling pagpapakita ni Veronica. Siya, yung babaeng niloko ka noon, tanong ni Clara, ramdam ang bahagyang kirot ng selos at pag-aalala. Mahal. At ayokong. Isipin mo na may kung anuman. Pinutol ko na ang lahat ng ugnayan ko sa kanya noon pa. Ngayon lang siya ulit nagpakita. Anong gusto niya? Hindi ko alam. Pero pakiramdam ko, may hindi maganda siyang binabalak. Kilala ko siya, Clara. Gagawin niya ang lahat para makuha ang gusto niya, kahit pamanira ng iba. Niyakap ni Clara si Miguel. Mahal, nagtitiwala ako sa'yo. Alam kong hindi mo ako bibigyan. Pero kailangan nating mag-ingat. Kung may binabalak siyang masama, haharapin natin yan ng magkasama. Tama nga ang hinala ni Miguel. Makalipas ang ilang araw, isang e-blind item ang lumabas sa isang sikat na business gossip column. Tungkol ito sa isang key prominent CE na di umano'y may secret rendezvous sa kanyang key equally powerful ex-girlfriend. Bagamat walang pangalang binanggit, ang mga detalye ay halatang tumutukoy kay Miguel at Veronica. Sumunod dito ang mga peking larawan na kumalat online na nagpapakita kina Miguel at Veronica na magkasama sa isang restaurant, tila sweet sa isa't isa. Halatang edited ang mga larawan, ngunit sapat na ito para magdulot ng ingay at pagdududa. Nasaktan si Clara nang makita ang mga ito. Kahit alam niyang hindi totoo, hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Ang tiwala niya kay Miguel ay buo, ngunit ang sakit ng posibilidad na masira ang kanilang pangalan at ang kanilang pagsasama ay naroon. Miguel, ano to? Tanong ni Clara, ipinakita ang mga artikulo at larawan. Galit na galit si Miguel. Walang katotohanan yan, Clara. Baka na lahat yan ni Veronica. Maniwala ka sa akin. Naniniwala ako sa'yo, Miguel, sagot ni Clara, pinipigilan ang luha. Pero paano natin ito lalabanan? Sinisira niya tayo. Dito nasubok ang pundasyon ng kanilang tiwala. Si Miguel ay desperadong patunayan ang kanyang kawalang sala, habang si Clara naman ay pinipilit na maging matatag sa kabila ng mga paninira. Humingi ng tulong si Miguel sa kanyang legal team at sa isang private investigator para imbestigahan ang pinagmulan ng mga malisyosong balita. Samantala, si Veronica ay tila nagtatagumpay sa kanyang plano. Nagsimulang questionin ng ilang business partners ni Miguel ang kanyang integridad. Maging sa pamilya de Alva ay nagkaroon ng agam-agam. Kuya, totoo ba tong mga kumakalat? Nag-aalalang tanong ni Isabel kay Miguel. Kilala ko si Veronica, alam kong kaya niyang gawin yan. Pero kailangan mong linisin ang pangalan mo at ang pangalan ng pamilya. Si Clara, sa kabila ng sakit, ang naging sandigan ni Miguel. Huwag kang mag-alala, mahal, sabi niya. Malalampasan natin to, ang mahalaga, alam natin ang totoo. At hinding-hindi ako bibitaw sa'yo. Ang suporta ni Clara ang nagbigay ng lakas kay Miguel. Ipinatawag niya si Veronica sa kanyang opisina. Veronica, itigil mo na to, mariing sabi ni Miguel. Alam kong ikaw ang may pakana ng lahat ng to, anong gusto mo? Ngumisi si Veronica. Simple lang, Miguel. Ikaw. Gusto kong bumalik ka sa akin. Alam kong nagsisisi ka na pinakasalan mo yung pipitsuging coffee shop owner na iyon. Ako ang nababagay sa'yo. Nagkakamali ka, Veronica, matigas na sagot ni Miguel. Si Clara ang buhay ko. At hinding-hindi ko siya ipagpapalit kahit kanino. Kung hindi ka titigil, ay dedemanda kita. Hindi na tinag si Veronica. Ngunit hindi niya alam, ang buong pag-uusap nila ay nai-record ng private investigator ni Miguel. Gamit ang ebidensya, kabilang na ang testimonya ng ilang dating empleyado ni Veronica na nakakaalam ng kanyang mga maruruming taktika, naglabas ng opisyal na pahayag si Miguel. Pinabulaanan ang lahat ng akusasyon at ibinunyag ang paninira ni Veronica. Naghain din siya ng kasong libel laban dito. Dahil sa eskandalo, bumagsak ang reputasyon ni Veronica.
Ang kumpanyang pinagtatrabahuan niya ay dinistansya ang sarili mula sa kanya. Sa huli, si Veronica ang napahiya at nawalan. Nakahinga ng maluwag sina Clara at Miguel. Ang pagsubok na iyon, bagamat masakit, ay lalo pang nagpatibay sa kanilang relasyon. Pinatunayan ni Clara na ang tiwala niya kay Miguel ay hindi mababasag ng anumang paninira. At si Miguel, mas lalo pang minahal si Clara dahil sa katatagan at pag-unawa nito. Sabi ko sa'yo, mahal, malalampasan natin to, sabi ni Clara, habang yakap-yakap si Miguel. Mahal. Dahil sa'yo. Ikaw ang lakas ko. Ikaw ang kapayapaan ko. Ang mga anino ng nakaraan ay nagtangkang sirain sila, ngunit ang liwanag ng kanilang pag-ibig at tiwala ang nanaig. Matapos malampasan ang pagsubok na dala ni Veronica, naging mas payapa at mas matatag ang pagsasama ni Clara at Miguel. Ang tiwala nila sa isa't isa ay lalong lumalim at ang kanilang pagmamahalan ay tila ba mas naging maningning. Ang Pag-asa Cave ay patuloy sa pamamayagpag at ang pangalan de Alva ay muling naging simbolo ng integridad at tagumpay sa mundo ng negosyo. Isang gabi, habang nakaupo sila sa balkonahe ng kanilang bahay, pinagmamasdan ang mga bituin na pag-usapan nila ang isang pangarap na matagal na nilang kapwa inaasam, ang magkaroon ng sarili nilang anak. Mahal, malambing na sabi ni Clara. Nakasandal sa balikat ni Miguel, parang ang sarap isipin na balang araw, may maliit na de Alva na tatakbo-takbo dito sa bahay natin, no? Umiti si Miguel at hinigpitan ang yakap kay Clara. Naman, mahal. Yun din ang isa sa mga pinakamalaking pangarap ko. Ang magkaroon tayo ng sarili nating pamilya. Mula noon, mas naging determinado silang tuparin ang pangarap na iyon. Ngunit lumipas ang mga buwan at pagkatapos ay isang taon pa, ngunit wala pa ring nabubuong biyaya sa sinapupunan ni Clara. Nagsimula silang mag-alala. Nagpatingin sila sa mga espesyalista, sumailalim sa iba't ibang pagsusuri. Ang sabi ng mga doktor, wala namang malaking problema sa kanila, ngunit minsan daw talaga, may mga pagkakataong sadyang matagal ang paghihintay. Ang bawat buwan na lumilipas na walang positibong resulta ay nagdudulot ng bahagyang kirot sa puso ni Clara. Nakakaramdam siya ng pressure, lalo na mula sa ilang kamag-anak ni Miguel na tila ba nagtatanong na kung kailan sila magkakaanak. Minsan, hindi niya maiwasang maikumpara ang sarili sa ibang mga babae na madaling nagbubuntis. Miguel, paano kung hindi ako magkaanak? Naluluhang tanong ni Clara isang gabi. Paano kung hindi ko maibigay sa'yo ang pamilyang gusto mo? Niyakap ni Miguel si Clara ng mahigpit. Mahal, wag mong isipin yan. Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang pamilya ko. Ang pagkakaroon ng anak ay isang biyaya, pero kung hindi man tayo pagkalooban, hindi mababawasan ang pagmamahal ko sa'yo. Haharapin natin to ng magkasama, okay? Ang mga salita ni Miguel ay nagbigay ng kaunting ginhawa kay Clara, ngunit hindi pa rin maalis ang lungkot sa kanyang puso. Naging mas sensitibo siya. Minsan, kapag nakakakita siya ng mga batang naglalaro sa parke o ng mga buntis sa cave, hindi niya maiwasang makaramdam ng inggit at panghihinayang. Si Gina, na naging matalik na niyang kaibigan, ang isa sa kanyang mga naging karamay. Clara, huwag kang mawala ng pag-asa, sabi ni Gina. Ang Diyos ay may tamang panahon para sa lahat. At kung para sa inyo talaga, ibibigay niya yan. Nagpasya sina Clara at Miguel na subukan ang iba't ibang fertility treatments, ngunit wala pa ring nangyayari. Ang proseso ay nakakapagod, hindi lang sa pisikal kundi pati na rin sa emosyonal. May mga pagkakataong nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan dahil sa stress at frustration. Isang araw, pagkatapos ng isa na namang bigong treatment, umuwi si Clara na umiiyak. Sinalubong siya ni Miguel. Mahal, tama na to, sabi ni Miguel, niyakap si Clara. Nakikita kong nahihirapan ka na. Ayokong nakikita kang ganito. Siguro, kailangan muna nating magpahinga. I-enjoy muna natin ang isa't isa. Kung darating ang biyaya, darating yan. Kung hindi, matatanggap natin. Nagulat si Clara sa sinabi ni Miguel. Akala niya, gugustuhin pa rin itong sumubok. Pero Miguel, ayokong sumuko. Hindi tayo sumusuko, mahal. Nagpapahinga lang tayo. Ang mahalaga, buo tayo. Ang pagmamahalan natin, yun ang pinakamahalagang biyaya. Nagdesisyon silang itigil muna ang mga treatment. Ibinaling nila ang kanilang atensyon sa ibang bagay.
Mas naging abala si Clara sa Pag-asa Cave, nag-expand pa sila ng isang maliit na bakery section. Si Miguel naman ay mas nag-focus sa kanyang kumpanya at sa kanilang foundation na tumutulong sa mga batang lansangan. Sa kabila ng lahat, ang pangarap na magkaanak ay nanatili sa kanilang mga puso. Gabi-gabi ipinagdarasan nila ito. Makalipas ang halos 2 taon mula nang sila ay ikasal, isang umaga, nagising si Clara na kakaiba ang pakiramdam. Nahihilo siya at nasusuka. Akala niya dala lang ito ng pagod. Ngunit ng ilang araw na itong paulit-ulit, napagdesisyonan niyang mag-pregnancy test kahit pa may pag-aalinlangan. Nang makita niya ang 2 linya sa test kit, hindi siya makapaniwala. Inulit niya pa ng 2 beses. Pareho ang resulta. Nanginginig siyang lumabas ng banyo, hawak ang test kit. Naabutan niya si Miguel na nagkakape sa kusina. Mahal, anong nangyayari sa'yo? Namumutla ka, nag-aalalang tanong ni Miguel. Hindi makapagsalita si Clara. Ipinakita na lang niya ang test kit kay Miguel. Napakunot ang noo ni Miguel, pagkatapos ay nanlaki ang mga mata nang maintindihan ang ibig sabihin ng 2 linya. Mahal, totoo ba to? Tumango si Clara, may mga luha na ng saya na dumadaloy sa kanyang pisngi. Miguel, buntis ako. Binitiwan ni Miguel ang tasa ng kape at niyakap si Clara ng napakahigpit, binuhat pa ito at inikot-ikot. Mahal ko. Salamat sa Diyos. Salamat. Pareho silang umiiyak sa tuwa. Ang biyayang matagal nilang hinintay at ipinagdasal ay dumating na sa wakas. Ang pagbubuntis ni Clara ay naging maayos, bagamat maalaga si Miguel. Bawat check-up kasama siya. Bawat hiling ni Clara, kahit gaano ka-imposible, pinipilit niyang ibigay. Ang buong pamilya de Alva ay masayang-masaya, lalo na si Doña Esmeralda na matagal nang gustong magkaapo. Maging si Isabel ay naging mas malambing kay Clara, madalas itong dalhan ng mga prutas at mga libro tungkol sa pag-aalaga ng sanggol. Sina Gina at Leo sa Pag-asa Cave ay hindi rin magkamayaw sa tuwa. Naku, Ma'am Clara, magkaka-baby de Alva na. Siguradong gwapo o maganda yan, mana sa inyo ni Sir Miguel. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Ang tiyan ni Clara ay malaki na, at ang excitement ng lahat ay ramdam na ramdam. Kasabay ng paghahanda para sa pagdating ng kanilang panganay, ay ang pagdiriwang ng kanilang 3 anibersaryo bilang mag-asawa at ang 5 anibersaryo ng Pag-asa Cave. Nagpasya sina Clara at Miguel na magkaroon ng isang simpleng selebrasyon sa Pag-asa Cave. Isang pasasalamat para sa lahat ng biyayang natanggap nila. Inimbitahan nila ang kanilang mga pamilya, malalapit na kaibigan at syempre, ang kanilang mga tapat na suki. Ang cave ay pinalamusya ng mga puting bulaklak at mga ilaw na kumukuti-kutap. May maliit na entablado kung saan isang acoustic band ang tumutugtog ng mga paboritong kanta ni Clara at Miguel. Sa gitna ng kasiyahan, tumayo si Miguel para magbigay ng maikling mensahe. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ni Miguel, hawak ang kamay ni Clara na nakaupo sa tabi niya. Ngayong gabi, ipinagdiriwang natin hindi lang ang anibersaryo ng aming pagsasama ng aking pinakamamahal na asawa, si Clara, at ang anibersaryo ng Pag-asa Cave. Ipinagdiriwang din natin ang mga biyaya ng pag-asa, pagtityaga, at pagmamahal. Tumingin siya kay Clara, ang mga mata ay puno ng paghanga. Ang Pag-asa Cave, na itinayo ng aking asawa mula sa kanyang pangarap at pagsisikap, ay naging simbolo ng pag-asa para sa marami. At si Clara, ang aking anghel, ang nagbigay ng bagong pag-asa sa buhay ko. Tinuruan niya akong magmahal ng totoo, magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Nagpatuloy si Miguel, sa aming pagsasama, marami kaming pinagdaanan. May mga pagsubok, may mga hamon. Ngunit sa bawat isa, ang pagmamahala namin ang naging sandigan. At ngayon, may isa pang biyaya na malapit nang dumating sa aming buhay, ang aming munting anghel. Ngumiti siya habang hinihimas ang tiyan ni Clara. Nagpalakpakan ang lahat. Si Clara ay hindi mapigilang mapaluha sa tuwa at pasasalamat. Pagkatapos ni Miguel, si Clara naman ang nagsalita. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagdalo. Ang Pag-asa Cave po ay hindi lang isang negosyo, ito po ay isang pamilya. At kayong lahat ay bahagi ng pamilyang iyon. Tumingin siya kay Miguel. At sa aking pinakamamahal na asawa, Miguel, salamat sa walang sawang pagmamahal at suporta. Ikaw ang katuparan ng lahat ng dasal ko. Mahal na mahal kita.
Ang gabing iyon ay puno ng tawanan, kwentuhan at mga alaala. Nagkaroon ng pagkakataon si Clara na makipag-usap sa kanyang mga dating suki na naging kaibigan na niya. Si Doña Esmeralda at Isabel ay masayang nakikipaghalubilo. Sina Gina at Leo ay abala sa pag-aasikaso, ngunit hindi maalis ang ngiti sa kanilang mga labi. Habang pinagmamasdan ni Clara ang lahat, napagtanto niya kung gaano siya kaswerte. Ang lahat ng kanyang pinagdaanan, mula sa pagtulong kay Lolo Migs hanggang sa mga hamon ng kanilang pagsasama, ay nagbunga ng isang buhay na puno ng pagmamahal at kaligayahan. Bago matapos ang gabi, may isang sorpresang inihanda sina Gina at Leo. Isang video presentation na nagpapakita ng mga larawan ni Clara at Miguel mula pa noong una silang magkakilala. Ang mga larawan ni Lolo Migs ay kuha pala ni Gina ng palihim, ang kanilang kasal, ang mga masasayang sandali sa Pag-asa Cave, hanggang sa mga larawan ng kanilang maternity shoot. Ang background music ay ang paboritong kanta nilang dalawa. Hindi na napigilan ni Clara at Miguel ang mapaiyak habang pinapanood ang video. Ito ay isang pagbabalik-tanaw sa kanilang magandang love story, isang kwento na nagsimula sa pag-asa at nagtapos sa walang hanggang pag-ibig. Niyakap ni Miguel si Clara. Happy anniversary, mahal ko. At happy anniversary sa ating pag-asa. Happy anniversary, mahal. Sa marami pang taon ng pagmamahalan at pag-asa. Ang gabing iyon ay isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay kayang lampasan ang lahat ng pagsubok, at ang pag-asa, kapag inalagaan, ay namumunga ng pinakamagagandang biyaya. Ang mga huling linggo ng pagbubuntis ni Clara ay puno ng pananabik. Ang nursery room ay handang-handa na puno ng mga regalo mula sa kanilang mga pamilya at kaibigan. Si Miguel ay tila mas naging maalaga at hindi halos umaalis sa tabi ni Clara, tinitiyak na lahat ng pangangailangan nito ay natutugunan. Maging ang mga regular na customer ng Pag-asa Cave ay laging nangungumusta at nag-aalay ng dasal para sa ligtas na panganganak ni Clara. Isang madaling araw, ginising ni Clara si Miguel. Mahal-mahal, parang oras na. Agad na napabangon si Miguel, ang kaba at excitement ay halong-halo sa kanyang mukha. Maingat niyang inalalayan si Clara, kinuha ang mga gamit na matagal na nilang inihanda, at mabilis silang nagtungo sa ospital. Ang proseso ng panganganak ay hindi naging madali, ngunit sa bawat sakit na nararamdaman ni Clara, naroon si Miguel sa kanyang tabi, hawak ang kanyang kamay, nagbibigay ng lakas at suporta. Hindi ito bumitaw hanggang sa marinig nila ang pinakamatamis na tunog sa buong mundo, ang unang iyak ng kanilang anak. Congratulations, M.A.N.M. Res de Alva. It's a healthy baby girl, masayang sabi ng doktor. Luha ng kaligayahan ang bumalong sa mga mata ni Clara at Miguel nang iabot sa kanila ang kanilang munting anghel. Isang napakagandang sanggol na may mga matang tila bituin, at isang ngiti na kayang pawiin ang lahat ng pagod. Mahal ang ganda niya, naiiyak na sabi ni Clara, habang yakap ang kanilang anak. Mana sayo, mahal ko, sagot ni Miguel, hinagkan ang noo ni Clara at pagkatapos ay ang munting noo ng kanilang sanggol. Siya ang ating munting bituin ng Pag-asa. Pinangalanan nila ang kanilang anak na Angela Micaela de Alva. Angela, dahil isa siyang anghel na biyaya sa kanila, at Micaela, hango sa pangalan ni Miguel. Ang pagdating ni Baby Angela ay nagdulot ng iba yung saya sa buong pamilya de Alva at sa mga kaibigan nila. Si Doña Esmeralda ay hindi magkamayaw sa pag-aasikaso sa kanyang unang apo. Si Isabel, na dati tila mailap, ay naging isang napaka-loving na tita. Laging may dalang mga cute na damit at laruan para kay Angela. Sina Gina at Leo ay agad dumalaw sa ospital, dala ang isang malaking teddy bear na may Pag-asa Cave apron. Ang mga unang buwan bilang mga magulang ay puno ng mga bagong karanasan para kina Clara at Miguel. Mga gabing walang tulog, mga lampin na kailangang palitan, at ang walang katapusang pag-aalaga. Ngunit sa bawat ngiti, sa bawat munting halakhak ni Angela, lahat ng pagod ay napapalitan ng purong kaligayahan. Si Clara ay pansamantalang nag-leave sa pamamahala ng Pag-asa Cave para mag-focus kay Angela, ngunit lagi siyang binibisita ni Gina at Leo para ikwento ang mga kaganapan sa cave. Si Miguel naman, kahit gaano kaabala sa kumpanya, ay laging umuuwi ng maaga para makasama ang kanyang mag-ina. Madalas, siya ang nagpapatulog kay Angela, kinakantahan ito ng mga paborito niyang lullaby. Isang hapon, habang natutulog si Angela sa kanyang kuna, pinagmamasdan siya ni Clara at Miguel. Alam mo, mahal, sabi ni Clara, minsan,
iniisip ko pa rin kung paano nagsimula ang lahat. Mula sa isang matandang lalaki sa gilid ng kalsada, hanggang sa isang CEO, tapos asawa ko, at ngayon, ama na ng anak ko. Parang panaginip. Umiti si Miguel at inakbayan si Clara. Hindi ito panaginip, mahal. Totoo ito. At lahat ng ito ay nangyari dahil sa busilak mong puso. Kung hindi dahil sa kabutihan mo noong araw na iyon, marahil hindi tayo nagkakilala. Marahil hanggang ngayon naghahanap pa rin ako. At ako naman, marahil, nagtitimpla pa rin ng kape, nangangarap na makahanap ng isang tulad mo, dagdag ni Clara. Makalipas ang ilang buwan, nagpasya sina Clara at Miguel na magdaos ng isang simpleng binyag para kay Angela, kasabay ng isang munting charity event na pinangunahan ng kanilang foundation. Ang tema ng event ay pag-asa para sa kinabukasan ng bawat bata. Ang lahat ng regalo para kay Angela ay hiniling nilang i-convert na lang sa donasyon para sa mga batang nangangailangan. Sa araw ng binyag, ang Pag-asa Cave ay muling napuno ng mga taong nagmamahal sa kanila. Pagkatapos ng seremonya sa simbahan, isang maliit na salu-salo ang idinaos sa cave. Doon, inanunsyo ni Clara at Miguel ang kanilang bagong proyekto, ang pagtatayo ng Key Pag-asa Learning Center, isang maliit na eskwelahan para sa mga batang kapuspalad, na popondohan ng kanilang foundation at ng bahagi ng kita ng Pag-asa Cave. Nais naming ibahagi ang biyayang natanggap namin, sabi ni Clara sa mga bisita. Nais naming magbigay ng pag-asa sa mga bata, tulad ng pag-asang ibinigay sa amin ng Panginoon. Nagpalakpakan ang lahat, humahanga sa kabutihan ng puso ng mag-asawa. Habang papalubog ang araw, at ang mga bisita ay unti-unti nang nagpapaalam, nanatili sina Clara at Miguel sa labas ng Pag-asa Cave, karga si Angela. Pinanood nila ang mga huling sinag ng araw na nagbibigay ng gintong kulay sa paligid. Mahal, tingnan mo si Angela, sabi ni Miguel, nakatingin sa kanilang anak na mahimbing na natutulog. Siya ang simbolo ng ating pag-asa, ng ating pag-ibig, ng ating bagong simula. Niyakap ni Clara si Miguel. At ang Pag-asa Cave, ang ating munting paraiso, ang laging magpapaalala sa atin kung saan nagsimula ang lahat. Isang kwento ng pag-ibig na isinulat ng tadhana, ginabayan ng pag-asa, at pinagtibay ng walang hanggang pagmamahalan. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa isang simpleng happily ever after. Ito ay isang patuloy na paglalakbay, puno ng mga bagong hamon, mga bagong pangarap, at mga bagong pagkakataon para magmahal at magbigay ng pag-asa. Ang Pag-asa Cave ay nanatiling bukas, hindi lang para maghain ng masarap na kape, kundi para maging isang tahanan ng inspirasyon, isang lugar kung saan ang bawat isa ay maaaring makahanap ng sarili nilang anghel at ang sarili nilang pag-asa. At sina Clara, Miguel, at ang kanilang munting Angela ay magkasamang haharapin. Ang bawat bagong umaga, dala ang aral na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa pag-ibig na ibinibigay at tinatanggap, at sa pag-asang hindi kailanman nauubos.